Ang gulo ko naman kasi, inayos na kita. Ngayon, ulong na tayo. Magkasama tayo. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Alam mo ba yung pakiramdam ng sobrang pagod na? Para kang nabubunod sa sarili mong pawis at pagod. Ganun ako nang dumating ako sa Tacloban. Ang biyahe mula sa Maynila, isang mabagal na flight na na-delay at isang masikip na van na papunta sa hotel ay nag-iwan sa akin ng migraine at isang malalim na pagnanais na matulog ng isang linggo. Ang dahilan ng pagpunta ko ay isang 3 araw na training, seminar para sa promotion ko. Pero sa puntong iyon, ang tanging naiisip ko lang ay kung kailan ko maibabagsak ang katawan ko sa isang kama. Nang buksan ko ang pintuan ng kwarto, ang unang sumalubong sa akin ay ang malamig na simoy ng aircon. Pero ang sumunod ay isang hindi inaasahang tanawin. 2 kama, hindi malaki, hindi maliit, pero magkaharap, na para bang nakikipagtitigan. Parehong may nakalagay na puting kumot, na walang mantsa, 4 na unan na nakapirme sa kanilang mga lugar, at isang maliit na kumot sa paanan na nakatiklop ng eksakto. 2? Tanong ko sa aking sarili. Siguro ay kala nila may kasama ako. Itinapon ko ang aking maleta sa sahig at tiningnan ang reservation slip ko. Tama naman, single occupancy. Bakit 2 ang kama? Para saan? Para sa aking mga kalat? Natawa na lang ako sa aking sarili. Walang pag-aatubili, ginawa ko ang kama sa kaliwa na aking staging area. Dito ko tinatapon ang mga backpack na puno ng mga cable at charger. Ang maletang puno ng gusot na damit, ang mga folder na may papeles para sa training, at ang aking mabigat na laptop bag. Inalis ko ang isang unan at itinapon sa sahig. Ginawa ang kama na parang extension ng aking pagod at pagkadismaya. Ang kama sa kanan, iniwan kong maayos, malinis, at hindi nagagalaw. Parang isang museo sa exhibit na hindi dapat hawakan. Matapos ang isang mahabang shower, na parang naguhugas ng lahat ng stress, bumagsak ako sa digulong kong kama. Bago ako nakatulog, naalala kong kakaibang katahimikan sa kwarto. Hindi yung katahimikan ng pagtulog, kundi yung katahimikan ng paghihintay. Parang may nag-aabang, pero wala naman. Ako lang, mag-isa. Hindi ko alam kung anong oras ako nagising. Basta, bigla na lang akong napalingon sa kama sa kaliwa. At doon, naramdaman ko yung unang tikim ng kaba. Lahat ng gamit ko, ayos na ayos. Hindi yung ayos na parang tinapon lang ng maayos. Ito yung ayos na parang may naglaro ng Jenga sa mga gamit ko at nanalo. Yung mga gamit ko na gusot at nakatambak ay nakatiklop ng pila-pila. Hindi lang basta nakatiklop. Nakahanay sila ayon sa kulay. Itim, puti, asul. Yung mga papeles ko, naalala kong kinaiinisan ko kanina dahil magulo at basa pa ng pawis, ay nakahanay na ng maayos sa maliit na mesa sa tabi ng kama. At ang aking laptop ay nakapatong sa ibabaw. Nakasara at nakakonekta pa sa charger na maayos ang pagkakabilog ng wire. Pero ang pinaka nakakagimbal ay ang unan. Sa gitna ng unan ng aking digulong na kama, may malalim na hulmang ulo. Parang may humiga roon ng matagal. O di kaya'y may tumingin sa akin habang natutulog ako. At sa ibabaw ng kumot, may bakas ng isang kamay. Hindi pisikal na kamay, pero yung impresyon na isang palad, parang pagkatapos mong pindutin ang isang unan at may markang naiwan.
Nanigas ako. Wala akong magawa kundi tumitig. Hinanap ko ng tingin ang kama sa kanan. Wala naman. Pero parang mas malamig sa bandang yun. Parang may hangin mula sa wala at sa ibabaw ng kumot na malinis na kama. May isang maliit na lubog. Parang may umupo roon sandali. Tumayo ako, nanginginig at dahan-dahang inipon ang lahat ng gamit ko. Inilipat ko lahat sa pangalawang kama, yung malinis. Baka sakaling mapansin ng kung anumang nilalang ang naroroon. Pagkatapos, bumalik ako sa aking kama. Humiga at kunwaring natulog. Pero alam ng katawan ko, may nandiyan at saka ko narinig. Isang malalim, mahaba at parang mas masayang buntong hininga. Galing sa kama ko, sa tabi ko. Biglang bumigat ang hangin. Parang may humihinga sa kama sa kanan. Sa tabi ko, ramdam na ramdam ko yung paguga ng kutsyon. Nanginginig na pinilit kong hindi lumingon. Pero hindi ko na kinaya. Dahan-dahan, napalingon ako. At doon sa kama sa tabi ko, nakita ko kung ano ang humihinga. Walang katawan, walang mukha. Pero may hugis, isang malalim na uka sa unan at sa ibabaw ng kumot. Parang may bakas ng isang kamay na nakapatong. At saka lumapit sa akin ang malamig na hangin at isang tinig na malinaw at malapit ang bumulong sa tenga ko. Ang loob mo kasi, inayos na kita. Ngayon, buwag na tayo. Magkasama tayo. Nabukasan, nagising ako ng maaga para sa aking training. Ang unang bagay na ginawa ko ay tingnan ang kama sa tabi. Walang laman pero ang mga gamit ko na nilipat ko doon ay nakaayos pa rin. Hindi gumulo. Parang may nagbabantay. Buong araw hindi ako nakapag-concentrate ng maayos sa training. Ang iniisip ko ay ang pag-uwi sa hotel. Ang kwarto, ang kama, ang mga bulong na naririnig ko. Nang bumalik ako sa gabi, bukas ang ilaw sa kwarto. Tandang-tanda kong pinatay ko yon bago ako umalis. At ang kama sa kaliwa, ang aking digulong na kama, ay nakatiwangwang na parang hinubaran. Walang kumot, walang unan. Lahat ng gamit ko ay nasa kama na sa kanan. Nakaayos ng mas mahigpit kaysa kahapon. Ang mga damit ko nakatiklop na parang bago mula sa department store. Ang mga papeles ko naka-alphabetical order na. At ang aking laptop nakabukas. Naka-on ang screen sa isang blankong document. Parang may nag-type. Lumapit ako sa document. May isang linya lang ng text. Mas maganda ngayon, hindi ba? Nanlamig ang katawan ko. Hinanap ko ang remote ng aircon para patayin. Pero wala sa lugar na iniwanan ko. Nakita ko sa ibabaw ng malinis na kama kasama ang aking mga gamit. Nakaayos sa tabi ng laptop. Sino ka? Tanong ko sa aking isipan. Nanginginig. Walang sumasagot. Pero nararamdaman ko yung paggalaw ng hangin sa likod ko. Parang may dumaan. Nang madali akong mag-shower at sa labas ng banyo, narinig ko ang tunog ng telepono sa kwarto. Isang ring at pagkatapos, tiningnan ko. Wala namang tumatawag. Walang incoming call. Pero ang receiver, nakataob. Parang may kausap. Nang matapos, pilit akong humiga sa kama sa kaliwa. Pero ang kutsyon, parang lumubog bahagya. Parang may humiga sa tabi ko. Ramdam na ramdam ko yung pag-uga. Huwag kang matakot. Bulong ng hangin. Ayusin lang kita. Palagi kang magulo. Tinakpan ko ang aking tenga at pinilit na matulog. Pero ramdam ko yung hininga sa batok ko. Malamig, parang yelo.
Sa uling araw ng aking training, halos hindi na ako makatulog. Pumunta ako sa seminar na may mabigat na pakiramdam. Ang mga kasama ko, napansin ang aking pagiging tahimik. May nagsabi, "Parang may ginagawa kang hindi maganda, pre." Tawa lang ang isinagot ko. Nang bumalik ako sa hotel para mag-impake, ang kwarto ko ay malamig na parang libingan. Ang parehong kama ay ngayon ay maayos. Parehong may kumot, may unan, at may maliit na kumot sa paanan. Parehong maayos, parehong handa. Pero ang aking mga gamit, wala na sa kama sa kanan. Nandoon na sa maleta ko. Nakaimpake na. Nakatiklop ng maayos. Ang laptop, naka-shutdown at nasa loob na ng case. Ang mga charger, nakaikot ng maayos. Lahat parang may personal akong assistant. At sa ibabaw ng maleta, may isang maliit na note. Hindi galing sa hotel. Isang piraso ng papel na galing sa notepad ko na may nakasulat na hindi sa akin. Salamat sa pagkabuhi. Nais na kita. Huwag kalimutan ang charger sa ilalim ng unan. Ingat sa biyahe. Nanginginig ako. Tiningnan ko sa ilalim ng unan sa kama sa kaliwa. At doon, nakita ko ang aking phone charger na nakabilog ng maayos. Hindi ko maalala kung kailan ko yun naiwan. Bago ako umalis, tiningnan ko ang kama sa kanan isang huling beses. At sa ibabaw ng unan, may isang maliit na nakalubog. Parang may umupo roon. Nang isara ko ang pintuan, parang may narinig akong huling buntong hininga. Malungkot, parang nagpapaalam. Sana magkita pa tayo ulit. Mag-ingat ka. Umuwi ako sa Maynila na may dalang kakaibang karanasan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may bahagi ko na naiwan sa kwartong iyon. Minsan kapag gabi na at mag-isa ako sa kwarto, nararamdaman ko yung malamig na hangin at kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, parang may nakikita akong anino sa tabi ko. Isang hugis ng isang kama na maayos at handang samahan ako. Sa aking pagtulog, narinig ko ang isang pamilyar na bulong. Tulog na